Happy Friday to everyone. And let us read again the Word of God this wonderful morning. And today's Bible verse taken from the book of Daniel, chapter 9, verse 7, 8, 9. Lord, you are righteous, but this day we are covered with shame. The people of Judah and the inhabitants of Jerusalem and all Israel, both near and far, in all the countries where you have scattered us because of our unfaithfulness to you. We and our kings, our princes and our ancestors are covered with shame, Lord, because we have sinned against you. The Lord our God is merciful and forgiving, even though we have rebelled against Him. And in Tagalog, Panginoon, lagi po kayong nasa katuwiran at kami hanggang ngayon nasa kahihiyan. Gayon din po ang buong Juda at Jerusalem, ang buong Israel, pati ang mga ipinatapon ninyo sa iba't ibang dako dahil sa kanilang kataksilan. Kami po, O Yahweh, ang aming mga hari, pinuno at magulang ay nahihiya sapagkat nagkasala kami sa inyo. Panginoon namin Diyos, kayo po ay mahabagin at mapagpatawad sa kabila ng lagi naming paghihimagsik. In this Bible verse for us today, reminds us Daniel in the lion's den. Daniel is a young man who always prayed to the Lord. No matter who forbid him to pray, he continued to pray to God and give glory to God. In this wonderful morning, let us pray to God. Even though we are sinners, even though how grave our sins are, how big our sin is, the Lord will forgive us. Kaya po sa umagang ito pinaalala tayo, ano man ang nagawa mong pagkakamali, gaano man kalaki yung kasalanan, ang Panginoon Diyos ay handang magpatawad, handang magmahal sa iyo. Ngunit napakahalaga ng patuloy nating pagsunod sa Kanya. Huwag tayo magrebelde sa Kanya. Huwag nating kakaligtaan ng Panginoon Diyos anuman sa buhay natin. Magbalik loob tayo at tayo ay mapapatawad niya. Ang Panginoon Diyos ay patuloy na nagbibigay ng pag-asa, pagkakataon sa ating pagbabago. Katulad ng pinagkaloob niya sa buong istorya ng Israelita. Nagkakasala, pinapatawad, ngunit sa buhay natin ngayon, kung tayo po ay magbabagong buhay at hingi ng tawad sa Panginoon, huwag na natin babalikan pa ang kasalanan. Ngayon, kaibigan, kapatid, kasama, gaano mang kalaki ang iyong problema, ang iyong kasalanan na nagawa sa harap ng Diyos, nandyan ang Panginoon Diyos. Handa kang patawarin. Lumapit ka, sundin ang kanyang mga utos, magbagong buhay ka. Mapapatawad tayo ng Panginoon Diyos. Huwag tayong magmatigas, huwag tayong magrebelde, sapagkat ang kaluluwa mo ang mapapahamak kung ikaw ay hindi hingi ng tawad sa Panginoon Diyos. At matuto rin po tayo magpatawad sa mga nakagawa ng pagkakasala sa atin. Yan po ang ating pong Bible verse sa umagang ito. Let us not forget to pray to the Lord, ask for forgiveness, do His command, be faithful unto Him. Magandang umaga po sa inyong lahat.